Matapos ang buong istorya sa pagkamatay ni Ryo Nakao at kung bakit nagkaharap noon si Sakamoto at Uzuki, ay ngayon i-review na natin ang chapter 121 and 122 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Masasaksihan na natin ang mga kaganapan sa present day na siyang magpapatuloy sa mga eksena matapos ang papapala ng Sakamoto noon na lusubin ang kuta ni na Uzuki sa Thailand. Na kung saan ay may kita niyo ang pagdating ng mga bagong kasama ni na X at ang pagdating din ng isang order member. Yan at marami pang ibang ating matutunghayan sa episode na ito. Kaya naman this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula eksena dito kina Shin at Sakamoto na nagkukwentuhan. Nasabi rito ni Sakamoto na ang akala niya ay napatay na niya raw noon si Uzuki pero pagkatapos ng ulang taon ay nagpakita raw ito muli. May kita naman nakikinig lang dito si Shin. Nasabi naman ni Sakamoto na ang gusto niya raw ay ang ma-meet man lang ni Shin si Akao. Nung buhay pa raw ito. Natanong naman ni Shin na bakit po. Sagot naman ni Sakamoto na well, sa tingin ko kasi ay magiging entertaining daw yan. Nasabi naman ni Shin na para bang bully raw kung mag-isip itong si Sakamoto. Dahil pa ni Shin na so may ibang rason pa raw itong si Sakamoto sa paghahabol kay Uzuki. Na yan daw ay ang ipaghiganti daw pala ang kaibigan nito noon. Nasagot naman ni Sakamoto na well, nasaktan daw talaga siya noon sa pagkamatay ni Akao. Pero tapos na raw yun, nakapag-move on na raw siya. Kasi kung pipiliin mo raw ang mundo ng assassin, ay dapat na anytime, ay handa ka raw talagang mamatay. Na ganyan din daw sa case ng dalawa ni Nagumo. Pero para kay Akira, ay iba raw ang lahat. Pwede pa raw makabalik ni Akira sa normal nitong buhay. Sa ngayon, ay baliw na baliw pa raw ito na ipaghiganti talaga ang tiyahin nito. Na kung di raw sila kikilos kaagad, ay maaaring magiging huli na ang lahat. Sagot naman ni Shin na ganun din daw ang kanyang pakiramdam na gusto niya raw talagang isalba si Akira. Kaya sabi naman ni Sakamoto na naaalala niya raw noon ang sinabi sa kanya ni Akao bago raw ito mamatay noon na sana ay makahanap daw talaga siya ng mga taong papahalagahan nito. At ngayon ay marami na raw siyang taong pinapahalagahan na ayaw niya raw may mawala pa sa kanila. Na kung kaya niya raw promotekta ay gagawin niya raw talaga ito. Ayon dito kay Sakamoto. Sabay sinabihan niya si Shin na kailangan daw niya ang tulong nito. Nasabi naman ni Shin na of course. Maya-maya pa dumating naman si Aoi at binati sila ng magandang umaga. Nakamusta na raw ang kanilang paglilinis. Nalaking gulat ni Aoi nang may kita si Shin at Sakamoto na may marami ng kalat mga kaibigan ng mga pagkain na naubos. Nasabi naman ni Aoi na anong nangyayari dito? Hindi pa talaga kayo naglinis? Sagot naman ni Sakamoto na nagutom daw kasi sila habang nagkikwentuhan. Nasabi naman ni Aoi pero magbubukas na raw ang store. Kaya sabi naman ni Shin nagigisingin na raw niya sina Hiski at Du para tumulong dito. Matapos yan ay sa isang hospital building ay may kita naman si Nagumo na ngayon naglalakad sa may corridor at binuksan naman ang isang room na sabing, hoy, hindi ka papayag na basta ka lang natatambay dito. Na naalala ba raw nito ang kanilang deal na dapat ay patay na raw sana itong si Mr. Yutsumura. Nasagot naman ni Yutsumura na 8 years na raw ang nakalilipas. Naalala niya pa raw noon ang mga araw na inimbitahan niya raw noon itong sinanago mo na sumali sa order. Na tumatanda pa rin daw pala ang tao kahit na nasa state of coma na ito. Kasi makikita mga kaibigan si Kindaka na ang pasyente pala na nakomatose dito for 8 years. Sabi naman ni Nagumo na Mr. Yutsumura, sabi ng mga doktor na wala ng pag-asa pa na makapag-recover muli si Mr. Kindaka. Na nananatili na nga lang daw itong buhay dahil sa respirator na mahirap daw alamin kung hanggang kailan daw magtatagal si Kindaka. Nasabi naman ni Yutsumura na hindi niya raw nai-imagine ngayon na patuloy pa rin daw kinikip ng JAA na buhay for 8 years ang isang useless na miyembro. Na posibleng nakipag-negotiate daw itong si Nagumo para mangyari ito para mapa-extend daw ang buhay ni Kindaka. Nasagot naman ni Nagumo na syempre si Kindaka raw ay isang importante raw witness sa pagkawala ni Uzuki. Kaya hindi raw nila hayaang mamatay ito. Napatingin naman si Yutsumura kay Nagumo nang nasabi niya ang mga salitang yan. Narinig pa ni Nagumo na higit daw sa lahat ay ang mission daw ni Yutsumura na wala pa ba raw itong nalaman patungkol sa pagkamatay ni Rion. Nasagot naman ni Yutsumura na unfortunately ay sa mga oras na ito ay wala pa raw siyang nalamang bagong impormasyon patungkol dyan. Pero nag-deep dive daw talaga siya sa kanyang investigasyon at natuklasan niya na may ginawa raw si Rion Akao pagkatapos nitong mawala noon. Tanong naman ni Nagumo na anong klaseng investigasyon yan? Paliwanag naman ni Yutsumura na base sa nalalaman mo na ang mga assassins ng JAA ay may naka-assign daw na ID number na ginagamit daw para sa mga official records kapag ka gumagawa daw ng mga missions at kapag ka namatay naman ang isang assassin. Na obviously, isa raw talagang bobo ang isang assassin kung ibabahagi raw nito ang kanyang ID number sa kahit ni sino man. Natanong naman ni Nagumo na huwag mong sabihing na-access mo pala ang database ng JAA. Paano mo nagawa yan? Sagot naman ni Yutsumura na may connection ako bilang isang former number 2 ng JAA. At nung investigahan niya raw ang mga records ni Akao, ay may nakita raw siyang kakaiba na sa loob daw ng 8 taon ay wala raw talagang iniwang trace si Akao. Pero nitong mga nagdaang buwan lang daw, ay biglang may record na raw ni Akao na lumitaw na kung saan ay in-access niya raw ang JAA site. Mga salitang nagpagulat naman kay Nagumo sabing ano, sabay may inabot na papel si Yutsumura at ayon kay Yutsumura at sa nakasulat dito sa papel na si Rion Akao pala ang
mag-issue ng 1 billion yen na bounty sa ulo ni Sakamoto. Isang impormasyon na nagpagulat pa ng gusto kay Nagumo. Nasabi rito ni Nagumo na hindi pala si Slur ang naglagay ng bounty sa ulo ni Sakamoto kundi si Akao pala. Pero kalukuhan yan. Napaka-obvious naman na pineke lang yan ni Slur para di raw makita ang mga pinagagawa nito. Besides, nakita raw nila ang bangkay noon ni Akao. Subalit nang nasabi ni Nagumo ay may na-realize naman siya dito. Nasabi sa kanyang isipan na iniisip niya raw noon na parang kakaiba raw talaga na nakakapagtataka na pagkakaabalahan pa ng isang tao ang paglagay ng 1 bilyong pabuya sa ulo ng isang assassin na nagretiro na. Sabay, naalala niya ang eksena noon nung matapos matalo ni Sakamoto si Koba na nakita niya noon sa site ang bounty na nakalagay sa ulo ni Higuchi at ni Koba na ang nakalagay doon ay 400 and 600 million yen ang mga bounty nila. Na kung saan ay doon naman sinabi ni Akao na so 1 bilyon daw pala ang halaga ni Sakamoto dahil si Sakamoto lang naman ang tumalo sa dalawa. Kaya dito na pasabi si Nagumo na wikang buhay si Akao. Matapos eksenang yan ay dito naman sa kuta ni Uzuki ay may kita naman si Mafuyo na sinipang isang bola na sinalo naman ni Gako. Nasabi naman ni Mafuyo na lugi, makailang beses na raw siyang na-block nito. Sabay umiyak ito. Nasabi naman ni Kashima na umiyak pala talaga siya. Kaya sinabihan niya si Gako na parang di naman daw mature ang asta nitong si Gako kay Mafuyo. Nasa isipan naman ni Gako na gusto niya sana na siya na naman daw ang sisipan ng bola. Kaya umalis na si Mafuyo. Nasabi naman ni Toramaru na siya na naman daw. Nasabi naman ni Gako na sawa na raw siyang maging goalkeeper. Kaya sinabihan naman ni Kashima si Toramaru na sila na lang daw dalawa ang maglaro. Nasagot naman ni Toramaru na no thanks daw. Maya pa may napansin naman si Uzuki nang biglang may dumating na sabing, ano ba tong lugar na to? Ang dumi. Sabay sinipan nito ang bola na nagpalingon naman kay Gako at may kita na nasalo pa rin ni Gako ang bola pero nadiin talaga siya ng gusto sa pader dahil sa lakas ng pagkakasipa. Nasabi pa ni Gako na yo, long time no see, Kumanomi at Haruma. So dumating na ang dalawa pang miyembro ng grupo ni X mga kaibigan na tinutukoy niya sa mga nakaraang chapter. Nasabi naman ni Kumanomi kay Gako na ikaw ang bata ka, si Miss Kumanomi ako. May kita naman na para bang kinakabahan si Nagako at Uzuki na di makapagsalita rito mga kaibigan. Nasabi naman sa isipan ni Kashima na grabe na patahimik daw nitong babaeng to, si Gaku. Kaya niyaya naman ni Gako si Haruma na sila na lang daw muna ang mag-exercise ng saglit. Nasabi naman ni Haruma na pagod daw siya mula sa kanilang napakahabang trip na kay Kumanomi na lang daw ito makipaglaro muna. Nasabi naman ni Kumanomi na game daw siya, sagot naman ni Gako na pass lang daw muna siya. Tinanong naman ni Haruma si Uzuki sa kung ano raw ang kanilang susunod na move na gagawin. Sagot naman ni Uzuki na wawasakin natin ang order at kailangan ko ang tulong niyo rito. Nasagot naman ni Haruma na kung ganun, tara, kailangan na raw nilang umatake hanggat sa mainit pa raw ang bakal. Tinanong naman ni Kashima si Uzuki sa kung sino raw mga taong to. Sagot naman ni Uzuki na tama, ipapakilala ko sila sa inyo ng maayos. Sila mga kasamahan ko noon kasama si Gako sa Alkamar Orphanage na sina Haruma at Kumanomi. Tinanong naman ni Uzuki sina Kumanomi kung nasan na ba raw sina Gozo at Thank You. Nasagot naman ni Kumanomi na magjo-join lang daw sila mamaya. Nasa isipan naman ni Kashima ay sabi niya na mula raw sa Alkamar Orphanage at may dalawa pa raw paparating dito. Tinanong naman ni Kumanomi si Kashima sa kung sino ba raw ito. Sagot naman ni Kashima na ako si Kashima. Sabi naman ni Kumanomi na kailangan daw nitong tanggalin ang maskara nito kung magpapakilala. Nasagot naman ni Kashima na paumanhin pero ipapakita lang daw niya ang kanyang tunay na mukha kung may tiwala na raw siya sa isang tao. Mga salitang nagpakuha naman sa atensyon nila. Nasabi naman ni Gako kay Kashima na hindi na raw kailangan ni Kashima na maging ganito. Nasagot naman ni Kashima na paumanhin Gako pero may sarili din akong batas. Kung kaya't gumawa naman ng hand gesture itong si Kumanomi na parang may inaabot siya. Kaya agaran mang sinabihan ni Gako si Kumanomi na sabing, teka muna Kumanomi. Na nang nagsasalita pa siya ay laking gulat ni Kashima nang bigla siyang nakuwelyuhan ni Kumanomi at natanggal pa ang kanyang maskara despite sa di naman malapit ang kanilang distansya kanina. Nasabi naman ni Kumanomi na ngayon ay nakita ko ng mukha mo, ikinagagala kong makilala ka, Kashima. Nasa isipan naman ni Kashima ay sabi niya na ano nangyari kanina? Para akong pinalapit ng babaeng to. Nagsalita naman si Haruma na sabing maganda naman daw na may sarili kang rules pero wag daw nitong kalimutan na ang buong purpose lang ng rules ay ang maprotektahan daw ang sarili nito mula sa mga panganib. Nasabi naman ni Uzuki na magaling. Tapos na tayo sa introductions. Nasa isipan naman ni Mafuyo ay sabi niya na ano yun? Telekinesis. Na ayon naman kay Toramaru na ano ba rong ginawa ng babaeng to na in a split second kanina ay bigla na raw daw napalapit ang lalaking may mukhang deer sa kanya. Maya-maya pa tinignan naman ni Kumanomi si Mafuyo kaya kaagad namang tinanggal ni Mafuyo ang kanyang face mask na sabing ako po si Mafuyo. Nagpanik naman si Toramaru na sabing ako naman po si Toramaru. Kaya nilapitan naman ni Kumanomi si Mafuyo na sabing magaling. Nakita ko kung paano niyo pinapakilala ang inyong mga sarili at tinanggal mo pa ang iyong mask. Kaya sabi naman sa isipan ni Toramaru na ang galing naman daw ni Mafuyo na makuha ang pabor ng isang tao. Habang dito naman sa isipan ni Kashima ay sabi niya na sa tingin niya na kung kasama itong dalawa ay ang kanila rong grupo ay may chance raw sa order pero bakit na may masama raw siyang pakiramdam dito. Matapos yan ay dito naman sa airport may kita naman sina Sakamoto na magpapaalam na kina Aoi. Nasabi naman ni Aoi na mag-ingat daw sila sa Thailand na wag daw itong mag-overeat. Tanong naman ni Hana na di
hindi ba raw sasama sa kanila si Shin kung pupunta na sila sa Shizuoka. Sabi naman ni Shin na magti-trade na lang daw sila ng souvenirs sa pagbalik nila. Sinabihan naman ni Sakamoto si Lu na bantayan daw ang kanyang mag-ina. Nasabi naman ni Lu na siya na raw ang bahala sa kanila, sabay may ibinigay siyang envelope dito kay Sakamoto na mula raw kay Wutang. Nasabi naman ni Sakamoto na ayos. Ang bilis daw talaga magtrabaho ni Wutang. Na flashback muna mga kaibigan na kung saan ay makita itong si Wutang hawak-hawak ang drawing ni Amane. Nasabi rito na in other words ay gusto raw nila na ipagamit sa kanya ang info na meron sila mula sa JCC patungkol sa abandoned warehouse upang malocate daw niya ang hideout ni Slur, na busy raw talaga siyang tao at alam daw nila yan. Nasabi naman ni Shin, oo, alam namin at salamat kasi ikaw kasing alam namin na magaling sa mga bagay na ito at sana ay bilisan mo kung posible. Kaya umalis na si Wutang na sabing sinabi ko na sa inyo, gagawin ko lang ang gusto ko, na wala namang masyadong clues ang binigay daw nitong sina Shin sa kanya upang malocate ang lokasyon o hideout ni Slur. Sinabihan naman ni Shin si Wutang na may binake daw na cookies si Lu sa kanya, kaya kinuha ito kagad ni Lutang at pinagkakain ito mga kaibigan na sabing bigyan nyo lang ako ng 3 araw. Pero ang totoo pala ay si Shin pala ang nag-bake nito mga kaibigan. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na di niya raw natikman ng cookies na yan, na sana ay ayos lang daw mga lasa nito. So matapos ang flashback na yan, ay back to present, nagpaalam na dito si Aoi. Nasabi naman dito ni Amane na oy Shin, nag-wonder lang daw siya kasi paano raw sila makakasakay ng eroplano. Nasabi naman ni Shin na ha, kaya sabi naman ni Amane na nakalagay kasi doon na bawal daw ang mga armas na dalhin dito sa flight kasi may 3 section stuff siya. Si Shin ay may glove naman na mula kay Seba at si Hiske naman ay may rifle pa. Nasabi naman ni Amane na wala pa tayong plano. Sabi naman ni Hiske na ano pa raw ang kanyang gagawin kung wala raw ang kanyang rifle. Nasabi naman ni Shin na di niya raw kasi naisip yan kasi wala din daw silang daladala noon during sa pagsali nila sa JCC test noon. Nasabi naman ni Sakamoto na wag daw sila mag-alala kasi may iba raw silang gate na dadaanan dito. Sabay tinuro ni Sakamoto ang gate na yan. May kita naman ang operator dito sa mga baggage mga kaibigan na pinapasok ang bag ni Sakamoto na punong-puno ng weapon na sabing ayos. Pero na kayong sumakay. Sabi naman ni Shin na ang bilis daw. Nasabi naman ni Sakamoto na special gate daw ito para sa mga assassin's missions. Pero para makadaan daw dito ay dapat na mag-apply daw sila in advance. Matapos yan ay lumipad na ang kanilang sinasakyang eroplano ngayon mga kaibigan. Natanong naman ni Hiske dito sa loob na ano ba raw kanilang gagawin sa Thailand. Sabi naman ni Shin na ha, ngayon ka palang magtatanong, makinig ka. Ang punto ng trip na ito ay una ay ang ilocate daw ang hideout ni Slur at hulihin ito. May kita naman si Amane na kasalukuyang nag-aaral na ng Thai language. Nadadapa ni Shin na ang pangalawa naman daw ay ang iwasan daw na magkita si Akira at Uzuki, na ang dalawang bagay na yan ay ang kanilang gagawin daw sa Thailand. Sabi naman sa Sakamoto na kung ipapaubaya daw kasi nila ang mission na ito sa JAA ay posibleng papatayin din daw nila si Akira kasi ililabel daw nila ito na nakikipagkasundo kay Uzuki. Kaya nasa sa kanilang kamay daw talaga ang kapalaran ng misyong to. Nasabi naman ni Hiske na nakuha na raw niya, subalit ayon naman kina Shin ay sabi nito na magiging okay lang daw kaya itong si Hiske kasi parang ninenervous ito ngayon at ito pa naman daw ang unang misyon nito sa matagal-tagal ng panahon. Matapos yan ay nakarating na nga sila sa Bangkok, Thailand na kaibigan, na kung saan ay labis naman ang paggugulat ni Hiske na hindi niya nakita dito ang kanyang bag na nawawala raw ito ngayon. Nasabi naman ni Shin na wag daw itong magpanik, nahihintayin lang daw nito ang bag. Kaya sabi naman ni Hiske na okay, susunod na lang daw siya sa kanila mamaya. Subalit 15 minutes later, nang nasa last one round na ng baggages ang nandirito, ay nang susuko na sana si Hiske, ay dito na niya nakita ang kanyang suitcase mga kaibigan o bag na sabing ayon Piske, muntik na itong mawala. Subalit iba ang kumuha ng bag na yan mga kaibigan at yan ay ang order member pala na si Hyo. Nasabing ibang klase ka bata, sinusubukan mo bang nakawin ng bag ko? Nasabi naman sa isipan ni Hiske na grabe, ang laki niya, na ganito ba raw kalaki ang mga foreigners? Sabay sinabihan niya si Hyo na pero akin kasi ang suitcase na yan, bitawan mo yan. Nasabi naman ni Hyo na so ito pala ang sinasabi nilang walang hiyang magnanakaw, bumitaw ka o makakatigim ka sa akin. Subalit hinawakan pa ni Hiske si Hyo na sabing paumanhin pero parehas lang tayo, wala na akong panahon para sa isang laban. Kung kaya't hinagis na ni Hyo si Hiske, subalit naging persistent pa rin dito si Hiske mga kaibigan na sabing pakiusap, isauli mo yan, napaka-importante niyan sa akin. Kaya nainis naman itong si Hyo na sabing wala bang pride ang lalaking to? Sabay binuksan na lang ni Hyo ang kanyang suitcase sa harapan ni Hiske na sabing eto tignan mo, di ba di sa'yo ito? Maraming taong may magkaparehong suitcase dito sa airport, sira ulo. Nasabi naman ni Hiske na tama ka. So nasa na ba kaya yung sa akin? Kaya umalis na lang si Hyo na sabing wala na yun, sumuko ka na. Sabi naman ni Hiske na hindi. Kaya tanong naman ni Hyo na may mamahalin ka bang gamit doon? Sagot naman ni Hiske na hindi. Mumurahin lang yon, pero kung wala yon eh di ko na matutulungan pa ang kaibigan kong nangangailangan. Nakuha naman ang atensyon ni Hyo nang nasabi yan ni Hiske. Nasabi naman sa kanyang isipan na ano na raw ngayon, umiiyak na raw ito ngayon dahil sa kaibigan nito. Kaya may tinawagan naman si Hyo na sabing paumanhin. Masakit kasi ang tiyan ko, malilate muna ako ng mga isang oras. Sabay pinatayo na ni Hyo si Hiske na sabing tutulungan kita sa paghahanap ng bag mo. Tara, kaya sabi naman ni Hiske na ano, totoo ba? Nasabi naman ni Hyo na oo, may isang oras lang tayo para hanapin ito. Kaya dito na napasalamat si Hiske at tinanong ang pangalan nito. Nasagot naman ni Hyo na Hyo daw ang kanyang pangalan. Tugon naman ni Hiske na ayos ang pangalan na yan. Ako pala si Hiske at ang galing mo naman sa Japanese, Hyo. Sagot naman ni Hyo na sira ulo, Japanese din ako bata. So nagkita
Nagkita ngayon si Hyo at si Hisuke mga kaibigan sa nakakatawa pang eksena na ngayon ay tutulungan pa ni Hyo si Hisuke sa paghahanap sa nawawala nitong bag na isang paghahanap na mauuwi sa di inaasahang encounter. Nababago talaga sa tadhana nitong dalawa kasi sa susunod na chapter ay isang matinding encounter at labanan ang mangyayari mga kaibigan na tsak na magpapa-entertain sa inyo. Kasi dito muna natin tatapusin yung video sa last panel na ito. Kaya naman kung gusto nyo yung video, kaya kita like, comment, or subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.